Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kumunot ang noo ni Andrea. Ilang sandali pa ang lumipas bago tuluyang pumasok sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Misael. Huminga ng malalim ang binata bago muling nagsalita. Nakikita mo, noong araw na pumunta ako sa opisina mo at dinalhan kita ng tanghalian, iyon din ang araw na tumawag ang tiyuhin ko mula sa France. Ipinagbigay alam niya sa akin na nakapirma na ang mommy mo bilang investor ng kanyang kumpanya. Nagkita kami ng mommy mo sa Botanical Garden. Sinabi niya sa akin na babalik na siya sa France at dapat daw akong umasa ng mabuting balita mula sa kanya. Hindi ko inakalang aalis siya sa mismong araw ding iyon. Tinawagan pa niya ako kinagabihan. Ako pa ang inutusan niyang bumili ng tiket at hinintay ko pa siya sa paliparan. Biglang pinalis ni Andrea ang kamay ni Misael at tumayo. Sandali, ang ibig mong sabihin, mula pa sa simula ay alam mo nang nagsisinungaling lang ako sa iyo. Parang siya pa ang mas nagagalit sa sandaling iyon. Kung nalaman lang niya agad, hindi na sana siya nakaramdam ng matinding konsensya. Sandali lang. Pakalmahin mo muna ang sarili mo. Huwag kang magalit, mabilis na pigil ni Misael sa nalalapit na pagsabog ng emosyon niya. Hayaan mo munang tapusin ko ang paliwanag. Pinilit ni Andrea na pakalmahin ang sarili at muling umupo. Noong araw na pumunta ako sa opisina ninyo, balak ko sanang sabihin sa iyo na nag-invest na nga ang mommy mo, patuloy ni Misael. Ngunit naunahan mo akong magsalita. Matagal ko ring inunawa ang mga sinabi mo. Napaisip pa ako kung panaginip lang ba ang paghihintay ko sa mommy mo sa airport at ang tawag ng tiyuhin ko. Pero napansin kong parang hindi ka sigurado sa mga sinasabi mo. Hindi ka mahusay magsinungaling, Andrea, paumanhin, pero iyon ang totoo. Gayunman, hindi ko agad sinabi sa iyo ang nalalaman ko dahil nais kong magkaroon ng pagkakataong makasama ka. Sa unang sandaling makita kita, agad na akong naakit sa iyo. Sinubukan kitang lapitan, ngunit palagi kang umiiwas. Iniisip mo kasing nilalapitan lamang kita dahil sa mommy mo. Kaya noong sinabi mo sa akin na huwag na akong magpakita sa iyo, sinunod ko iyon. Ayokong patuloy kang magduda sa akin. Inuna kong ayusin ang usapin tungkol sa kumpanya ng tiyuhin ko. Nang umalis ang mommy mo, naisip kong iyon na ang tamang pagkakataon upang muli kitang lapitan at ipakita sa iyo ang tunay kong intensyon. Mahal kita, Andrea. Wala akong masamang balak sa iyo. Hindi ko intensyong linlangin ka. Sinamantala ko lamang ang maliliit mong kasinungalingan upang mapalapit sa iyo at ginawa ko iyon dahil mahal kita, Andrea. Halos sumabog ang dibdib ni Andrea sa narinig. Para bang may mga paputok na sabay-sabay na sumiklab sa loob niya. Parang gustong maglukso-lukso ng kanyang puso. Tila may bumara sa kanyang lalamunan at nais niyang sumigaw sa tuwa hanggang sa mapagod. Andrea, magsalita ka naman, mahinahong pukaw ni Misael. Muling tumingin si Andrea sa binata. Ha, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sabihin mong ganoon din ang nararamdaman mo. Mahal mo rin ako, hindi ba? Sinabi mo iyon kanina. Ngumiti siya, puno ng damdamin. Siyempre, mahal kita. Tinitigan lamang siya ni Misael bago biglang tumawa ng malakas. Hinila siya nitong patayo, binuhat at marahang pinaikot. Hindi napigilan ni Andrea ang matawa rin. Maya-maya ay ibinaba siya ng binata at mahigpit na hinapit sa baywang. Dahan-dahan nitong iniangat ang kanyang baba at tumitig sa kanyang mga mata bago ibigay ang unang halik. Pumikit si Andrea at buong pusong ninamnam ang sandali. Iyon ang pinakamasayang araw sa kanilang buhay at marahil simula ng isang magandang yugto. O baka hindi? Sigurado ka ba talaga rito, Misael? Maaari bang ipagpaliban muna natin ito? Tanong ni Andrea kay Misael nang ihinto nito ang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Isang linggo na silang magkasintahan at hindi nagbago ang binata. Sa katunayan, mas lalo pa itong naging maalaga at malambing at halos araw-araw na silang magkasama. Kinuha ni Misael ang kanyang kamay at marahang ginap. Inaasahan ka na ng mga magulang ko. Matagal ko na rin silang gustong ipakilala sa iyo. Huwag kang mag-alala, naroon ako.
Hindi ka nag-iisa, ayos lang, sa kanya dinala ang kamay ni Andrea sa kanyang mga labi. Napangiti at napatango na lamang si Andrea. Iyon ang isa sa mga katangiang labis niyang hinahangaan kay Misael, kaya nitong pawiin ang kanyang kaba at pag-aalinlangan sa pamamagitan lamang ng malalambing na salita at batid niyang pinaninindigan ng binata ang bawat binibigkas nito. Hinagkan siya ni Misael sa sentido bago bumaba ng sasakyan at ipinagbukas siya ng pinto. Hapunan ang kanilang pakay kasama ang mga magulang ng binata, ang unang pagkakataong makikilala ni Andrea ang mga ito. Nasaan po si Mama? Tanong ni Misael sa kasambahay na sumalubong sa kanila. Nasa kusina po, sagot nito. Tumango si Misael at iginya si Andrea patungo sa komedor. Tahimik na pinagmasdan ni Andrea ang loob ng bahay. Hindi man ito kasing laki ng kanilang bahay sa Paris, dama naman ang init at alaga ng mga nakatira roon. Sa Paris, nag-iisa lamang siyang anak. Ang kanyang ama ay isang chef, samantalang ang kanyang ina ay isang negosyante. Mas madalas niyang makasama ang ama dahil palaging nasa biyahe o nasa mga sanggay ng Andrea Clothing, Incorporated ang kanyang ina. Ang ama niya ang nagbibigay buhay sa kanilang tahanan, ngunit tila naglaho rin ang siglang iyon nang pumanaw ito sa isang plane crash habang papunta sana sa Turkey para sa isang malaking okasyon. Maswerte si Misael at buo pa ang kanyang pamilya. Mama! Masiglang bati ni Misael sa babaeng abala sa oven. Nanatiling nakatayo si Andrea habang pinagmamasdan ang mainit na pagsalubong ng mag-ina. Halatang halata ang pagmamahal ni Misael sa kanyang ina. Lumingon ang ginang kay Andrea. Mama siya si Andrea, ang nobya ko, pakilala ni Misael. Andrea, siya ang mama ko. Bahagyang yumukod si Andrea. Ikinagagalak ko po kayong makilala, magalang niyang bati. Natutuwa rin akong makilala ka sa wakas, masayang tugon ng ginang. Nagulat si Andrea nang bigla siyang yakapin at makipagbeso rito. Nang sulyapan niya si Misael, ngumiti lamang ito at tumango na tila nagsasabing ayos lang ang lahat. Unti-unting napawi ang kaba ni Andrea, kaya ginantihan niya ang yakap. Maya-maya ay pinaupo siya ng ginang. Mabuti naman at dinala ka na rito ng anak ko, masiglang sabi nito. Matagal na kitang gustong makilala dahil palagi kanyang kinukwento. At tama siya, napakaganda mo nga. Maraming salamat po, mahiyain niyang tugon. Nagpatuloy ang masiglang kwentuhan habang naghahain ang kasambahay. Umupo si Misael sa tabi ni Andrea. Napangiti si Andrea habang pinagmamasdan ang ina ng binata. Para itong kanyang mommy, madaldal, palakaibigan at puno ng sigla. Nasaan nga pala si Papa? Tanong ni Misael. Paparating na rin, sagot ng ginang. Alam niyang dadalhin mo ngayon ang girlfriend mo. Ay, ayan na pala siya. Paumanhin at nahuli ako. Mabigat ang trapiko. Parang napako si Andrea sa kinaupuan nang marinig ang pamilyar na tinig. Sa kanyang isipan, taimtim siyang nagdasal na huwag sanang ang taong iyon ang kanyang kaharapin. Mahal, mabuti at dumating ka na. Nandito ang nobya ni Misael, masayang sabi ng ginang. Nang maupo ang lalaki sa kabisera ng mesa, saka lamang napatingin si Andrea, at kitang-kita niya ang pagkabigla sa mukha ni Eric. Papa, siya ang nobya ko, si Andrea, pakilala ni Misael. Andrea, siya ang papa ko, si Professor Eric Ronquillo. Pinilit ni Andrea ang sarili na kumilos. Ikinagagalak ko po kayong makilala, mahinang sabi niya, bahagyang yumukod. Tahimik na tumango si Eric. Gayon din. Professor siya sa St. Benedict University, dagdag ng ginang. Hindi ba roon ka rin nag-aral, Andrea? Hindi mo ba siya nakita roon? Pilit na ibinaling ni Andrea ang tingin kay Misael na masayang naghihintay ng sagot. Si Misael, ang batang muntik na niyang agawa ng ama. Ang pamilyang 7 taon niyang hindi sinasadyang masaktan. Ninais niyang lamunin na lamang siya ng lupa kaysa tingnan pa ang binata sa mga mata. Ano ang mangyayari kapag nalaman ni Misael ang katotohanan? Na siya ang estudyanteng nagbibigay ng mamahaling regalo sa ama nito. Na siya ang babaeng pinaghinalaang sumira sa kanilang pamilya? Andrea, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Misael. Bigla siyang tumayo. Paumanhin, ngunit kailangan ko nang umalis, mabilis niyang sabi bago tuluyang magmadaling lumabas. Andrea. Tawag ni Misael. Nasa garahe na siya nang maramdaman niya ang kamay ng binata sa kanyang braso. May problema ba? Ano ang nangyayari? Pilit siyang hinarap ni Misael, ngunit hindi niya magawang tumingin ng tuwid.
Umiling lamang siya, nakayuko, habang tuluyan ang bumuhos ang kanyang mga luha. Andrea, sabihin mo naman sa akin. Ano ba ang problema? Mariing tanong nito, puno ng pag-aalala. Marahan itong pinahid ang kanyang mga luha bago siya niyakap ng mahigpit. Mas mahigpit niya itong niyakap pabalik. Hindi niya kakayanin ang galit at pagkamuhi sa mga mata ni Misael kapag nalaman nito ang buong katotohanan. Kumalas ang binata at tiningnan siya. Ihahatid na kita. Magpapaalam lang ako kina mama. Paumanhin, kasalanan ko ito. Hindi sana kita pinilit kung hindi ka pa handa. Hindi nakasagot si Andrea. Hintayin mo ako rito, sabi ni Misael bago tumakbong pabalik sa loob. Pinahid ni Andrea ang kanyang mga luha. Habang nilalamon siya ng matinding guilt, unti-unti siyang naglakad palayo sa bahay, nang hindi nagpapaalam. Sa susunod na kabanata, unti-unting mabubunyag ang lihim na matagal nang bumabagabag kay Andrea, at ang katotohanang ito ang susubok sa tibay ng pagmamahalan nila ni Misael. Haharapin nila ang isang pasyang maaaring maglayo o tuluyang magbuklod sa kanilang dalawa. Kaya abangan natin